Okay mga kapenyo, pag-usapan naman natin itong ang issue ni Lakas Tama dito nga kay Jasmine, na kung saan alam naman natin lahat mga kapenyo, no, na nagkaroon na nga ng bagong babae itong si Lakas Tama, na kung saan napakasakit po talaga nito para kay Jasmine. At dito nga nagsalita na itong si Maagago dito nga sa issue na ito ni Lakas Tama. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin pakinggan yung mensahe nga dito ni Maagago kay Lakas Tama. Pero Jasmine, alam mo, to tell you the truth, bakit mo kailangan maging martir? Ikaw ba ay pinanganak upang maging martir? Upang maging tadyak-tadyakan lang ng mga lalaki? Upang maging parausan lang ng mga lalaki? Kaya ganyan ang iyong mindset? Yan ba yung gusto mo na i-portray sa sarili mo? Alam mo, Jasmine, napakarami pa diyang lalaki na ayos para sa'yo. Definitely, itong addict na to is a big no sa'yo at sa mga anak mo at syempre for your future. Tama naman, no, yung mga sinasabi talaga ni Maagago rito about nga, ito yung parang payo lang, no, ni Maagago dito kay Jasmine. Na kung saan, alam naman natin talagang na broken hearted etong si Jasmine. Even though na meron nang unang anak etong si Jasmine, pero talagang makikita naman natin kung paano niya binigay talaga yung pagmamahal niya dito kay Lakas Tama. At dito para nagiging kuya talaga si Maagago, at talagang sobrang saludo tayo kay Maagago kasi from gago into eto na nga, no, yung bago niyang porte dito sa YouTube, na kung saan talagang napakaganda ng mensahe nga, no, at bitaw ni Maagago rito para kay Jasmine at para rin kay Lakas Tama. You are still young, man. Huwag kang mag-alala. Life is great. Kung hindi nag-work sa panguna, kung di nag-work sa pangalawa, meron pang pangatlo. Napakarami. Yes. See, ang dami pang kasunod. 3, 4, 5, 6. Kaya nga tayo binigyan ng infinite numbers. Kasi ibig sabihin, ganun karami yung chances mo. Dahil syempre, isa nga pong boba at martir, si Jasmine. Syempre, mga kapenyo, no, sa totoo lang napaka-martir, no, na ito ni Jasmine. At talagang parang feeling ko nga parang wala siyang swerte sa mga lalaki, no, na kung saan na kay Jasmine naman na, no, maganda si Jasmine, mapagmahal, no, kumbaga mahal na mahal. Nakita naman natin lahat, no, yung mga nakasubaybay talaga dito kay Lakas Tama, alam natin yan, no, na talagang mahal na mahal siya ni Jasmine. Ang hindi ko lang maintindihan yung pagdaya ni Lakas Tama, bakit niya nagawa na mang babae. Kumbaga, hindi pa ba siya nakontento para maayos yung kanilang buhay, no? Lalong-lalo na may anak sila. Ang kawawa kasi dito yung bata naghanap po siya ng pampiyansa na 200,000 kay Lakas Tama. Palakpakan natin ang putang ina niyan. Para siya may scam na 200K. Di ba? Wala na po siyang ibang ginawa nung panahon na nakulong si Lakas Tama. Putang yung mga content ni Maagago. Boysen ng putang habang buhay. Kundi ang magtrabaho. Nakita nating lahat. Nagbenta-benta siya ng mga produkto ni Lakas Tama. Sabi niya nga sa live niya na siya daw pinupuntahan niya si Lakas Tama, binibigyan niya ng mga pagkain. After all ng 1 month kong paghihirap sa pag-aasikaso sa bail mo, sa pag-aasikaso sa withdraw ng case mo, sa mga pagkakulong mo, paghatid sa pagkain mo dahil patay gutom ka, di ka kumakain ng mga pagkain sa kulungan. Sa mga gamot mo na utang na loob naman, gusto mo priority ka. So, nagawa ni Jasmine lahat ng yan. Ganun po siyang kamartir at katangang tao, mga kahombre. Ibig sabihin, talagang minahal niya, no, si Lakas Tama. Sobrang mahal na mahal niya. Even though na kahit na ibigay na niya yung buhay niya, no, nagbenta siya ng kung ano-ano. Kita ko rin yan, mga kapenyo. Actually, minsan napapanood ko yung live niyan, no, ni Jasmine. At kahit si Lakas Tama, napapanood ko rin. Pero talagang sayang, no? Sinayang ni Lakas Tama yung pagmamahal sa kanya na ito ni Jasmine. Ko, matapos siyang bugbugin, grabe, matapos siyang maltratuhin, no, matapos siyang i-treat like pokpok, no? Matapos siyang bastusin, bulastugin sa social media, nakita natin lahat, di ba? Partida na yon, may anak pa sila, ganyan po ang ibinalik ni Jasmine. Aba, dapat pangalawang beses na itong palakpakan niyang putang inang yan. Gago, natatawa ako. Best ever, Jasmine. At
At syempre, although nakapag-bail sila Kastama, salamat sa 200,000 kung saan man nahagilap yun ni Jasmine. Now, mga kahombre ko, although ongoing pa rin ang case, paglabas nila Kastama, nakahanap agad siya ng babae. Ito yung napakasakit, no, sa senaryo na nangyari kay Jasmine, no, na alam mo yon, pinagsikapan mo na makahanap ng 200K na para at least makawala yung minamahal mo. Even though na alam naman natin, nasisi si Jasmine dahil nga sinasabi ng iba na si Jasmine daw yung nagpahuli, kaya nakulong sila Kastama. Pero pinagbayaran naman din ni Jasmine to, gumawa siya ng paraan, ipinakita niya kung gaano niya kamahal, no, sila Kastama. Kumbaga talagang nagsakripisyo rin siya para sa kanilang relasyon. Doon sa kumbaga nalulunod na relasyon nila, sinalba pa rin niya, no, sila Kastama, hinila pa rin niya paangat para makalaya nga ito. Tapos ito na yung pinalit na Kastama, no. Siguro napapansin ko lang dito parang tumama din siguro talaga yung loob nila Kastama nung pinahuli nga siya nito ni Jasmine. Pero dapat binura ni Kastama yun dapat kinalimutan niya yun kung mahal niya yung pamilya niya, lalong-lalo na yung anak nila na walang kamuang-muang sa ngayon, no. Tapos napapanood niya to sa social media, talagang kawawa po yung bata dito. Meron po siya agad ibang babae. Ang galing, mga boss. Noong November 30, nag-post si Jasmine sa kanyang Facebook account na inilalabas niya ang buong storya sa panloloko agad nila Kastama sa panahong kakalaya pa lang nito. Ito po ang post. So, napakalabo na nagsisinungaling si Jasmine. Tanga lang po si Jasmine. Hindi po siya sinungaling, I think. Ewan ko lang Pero para sa akin, sa part na to, hindi siya sinungaling. May resibo. As you guys can see, di ba? Kita nyo po dito ang picture ng babae na ipinalit nila Kastama sa kanyang asawa, sa kanyang partner, di ba? Kayo na magdesisyon kung anong klase ng babae yan. Hindi ko alam, wala ako sasabihin kahit ano. So nakikita po natin dito na pinicturean niya yung likod nila Kastama, pinicturean niya yung legs niya na nandun sa likod sila Kastama, at syempre, siya talaga to. As nagmamatch yung mga singsing niya sa kanyang mga suot, di ba? Ito po ang pinakamalupit at pinaka nakakainis na part. Usually, kapag ganito na, nagkakabukingan na, yung lalaki tatanggi. Obviously, syempre, mga kahombre ko, sabi nga nila, kahit huli ka na, wag na wag kang aamin. Wag. Totoo naman, no, yung sinasabi ni MJ rito, Wakapeyo, na wag ka talaga aamin kahit anong mangyari. Huli na, pero hindi kulong. Man, patay ka dyan, di ba? Yung babae po, hindi ko masabi na siya ikabit. Kasi at the end of the day, hindi naman kasal si Jasmine at sila Kastama. Yes, pero syempre, konting respeto naman, no? Kasi meron nga tayong 3-month rule, di ba? 3 months rule, usually. Kahit hindi na lang kay kahit hindi na lang kay Jasmine sana, doon na lang sa anak nila, sa bata, na kasi kawawa talaga yung bata rito. Yun yung nakikita ko, mga kapeng. Tapos may anak pa sila. So medyo delikado tong part na to, no? Konting delikadesa sana, no? Para dito sa bagong babae yung babae din, konting delikadesa. You know the story. Alam mo yan. In fact, lumabas din yung mga convo nyo. Alam mo na pumasok siya, na pinakulong siya ni Jasmine, na si Jasmine, sure, alam mo rin na si Jasmine yung gumawa ng motibo kung bakit din siya nakalabas, di ba? Siya yung gumawa ng extra super efforts for this boy. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, mga kapenyo. Even though na ipinakulong nga ito ni Jasmine dahil nga sa kalokohan na rin ni Kastama talaga, kita nyo rin naman yung ginawa niya. Pinagbayaran niya yun Kumbaga, ginawa ng paraan ni Jasmine, talagang ipinakita niya yung pagmamahal niya dito sa tao, no? Kumbaga, hindi natin talaga pwedeng masisi rin talaga dito si Jasmine dahil, alam mo yun, mga kapenyo, kumbaga ginawa niya ng paraan pinakita niya kung gaano niya talaga kamahal sila Kastama. Oy, Kastama the Addict, di ba? Nag-post din po etong Temple. Thanks for posting, single mom. Paki-ready ang abogado mo. Mag-uubusan tayo ng pera. See you in court din. Ngayon, grabe, no? Makapal din yung mukha nitong kabit Isipin mo, tinawag pa niya single mom, no? Etong si Jasmine. Talagang ready siyang makipag-away, no? Dito sa kay Jasmine. Hindi man lang niya naisip na may anak yung tao kay Kastama. Kumbaga, alam mo yun, meron din silang matinding problema pero nakikisama rin to, no? Nakikisabay din tong babae. For me, Temple, ano ba ang basihan mo sa ubusan tayo ng pera? Ano ang basihan mo sa pagiging maraming pera? Yung marami kang ginto?
Is that your basis para malaman at maramdaman mo sa sarili mo na mabigat kang tao dahil marami kang pera? Bagay kayo ni Lakas Tama, actually, to tell you the truth. Kasi hindi ka marunong tumanggap ng kamalian. Sino Yes, ang taong totoo. nasa right mind ang magtatanggol o ang magtatama sa mali niya? In this case, mali sa mali. Paano mo itatama ang mali sa mali? Tama. Papaano mo naman itatry itama yung kitang-kitang obvious ng mali? How can you do that, man? Sabihin mo sa akin, ano bang akala mo sa korte ng Pilipinas? Porque marami kang pera, sabi mo, porque marami kang ginto, yun na yung basehan ngayon. Mga kahombre ko, pag marami kang ginto, ikaw yung pinakamaraming pera. Kung yun ang basehan, ibig sabihin, grabe ng klase ng ating bayan. Oo, kasi mga kapenyo, nagbitaw dito yung babae, no, na sinabi nga niya, mag-ubusan na lang tayo ng pera. No, kumbaga, magdemanda ka, at tara, sige, mag-ubusan tayo ng pera. Parang niyabangan niya talaga dito si Jasmine, no? Na kung saan, sinasabi nga ni Maagago, hindi naman basihan ang pera, no, pagdating na sa husgado. Even though na sinasabi ng iba, nababayaran daw yung ganyan, ganito, pero iba pa rin pagdating na sa loob ng husgado, mga kapenyo, no? Siyempre, yung judge pa rin, no, ang magdidesisyon dyan kung sino ba talaga mananalo sa inyong dalawa. Grabe tong tao na to. Ubusan ng pera, mga kahombre ko. Pero kung titignan mo siya, para sa akin, saan ka naman kukuha ng pera? May Saan ka naman kukuha ng pera? trabaho ka ba? Ikaw ba pinanganak kang milyonarya? Alam mo yon? Kung tunay kang may pera, hindi mo ganyan ititreat yung pera mo. Mag-uubusan kuno kayo ng pera sa korte. Tapos ano ang sasabihin mo sa korte? Totoo po, naging lalaki ko si Lakas Tama. Totoo po na ako po ang motibo kung bakit hindi na nakakapagsustento si Lakas Tama sa anak niya kay Jasmine. How will you ever win? Tama. Ha? Oo, doon pa lang sa anak, mga kapenyo, no? Sa anak pa lang, ang laking laban talaga ni Jasmine dito. If ever lang, natuluyan talaga ni Jasmine, ang laki ng laban ni Jasmine, no? Kasi may anak sila ni Lakas Tama. Even though na hindi sila kasal, doon na lang sa bata. Ikaw pa ang may lakas ng loob na magsabi ng ganito, ubusan ng pera sa korte, then you will lose. Then, good sa abogado mo. Palakpakan. Ang putang inang yan. Good sa abogado mo. Kasi it will be an easy lose. So, matatapos agad kayo. Wala ka namang ipaglalaban Ano ipaglalaban mo? Na ipinost ka? So what? Ganon talaga. Kasi manloloko kayo. Tinarantado nyo yung tao na kapapanganak lang na gumawa ng lahat ng paraan para lang makalaya yung kinabitan mo, di ba? Let's say, kinabitan na lang. So, in short, talagang dali ka dyan. So, yan mga kapenyo, no? Talagang, dinidikdik talaga ni Maagago yung babae dito, no? Na kung saan, kahit mag-ubusan nga raw ng pera, talagang mauubos at mauubos yung babae dito, no? Even though na kumuha siya ng pinakamagaling na attorney at ang ilalaban nga ni Jasmine, itong anak nga nila ni Lakas Tama, dali talaga, nung dito sila Lakas Tama at talagang panibagong kaso na naman ni Lakas Tama ito if ever na magkaso talaga etong si Jasmine. At kung gusto nyo po mapanood yung full video nito, puntahan nyo na lang po kay Maagago. What's up, man? Maraming salamat mga kapenyo at kita-kita tayo sa mga susunod kong vlog.